You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Proverbs 13, verse 2a. Ang sabi rito, a man shall eat good by the fruit of his mouth. Ang tao daw ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig. Look at that. Wala kang perang nilalabas dito. Bibig lang, oh. Nagbubunga ka. Now, tingnan po ninyo ito. Itong taon lamang na ito, this year lang po, lagi kong binabanggit in our prayer na magkakaroon po ang JFM ng mga warehouses sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So ano pong ginawa ng Panginoon? This year, bago matapos ang taon na ito, birthday ko pa yata o bago ako mag-birthday last September, binigyan po tayo ng Panginoon ng una nating warehouse. Praise God! Realidad po yan, no? Look at that. Hindi ko kaya yan. Hindi ko po kaya yan sa ngayon. Hindi ko kayang bumili, hindi ko kayang umupa. No, napakamahal. Umupa, kahit umupa. So, andyan po, nangyari. Bago matapos ang taon. Yan, declare lang ako ng declare. Lord, warehouse. Actually, hindi lang warehouse ang hinihingi ko. Humingi rin po ako makapagtayo ng kitchen sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Mas malaki. Kaya gusto ko pong occupyin itong likod buong compound. From here hanggang doon sa may elements. Kasi gusto kong malaking kitchen para sa JFM. So, binigyan tayo ng Panginoon ng JFM kitchen. Praise God. Again, dahil kino-confess ko po yung pananampalataya ko. Now, nung mga lumipas na taon naman po na dumadaan sa matinding pagsubok ang church natin, ito po yung isang sikreto dapat ng mga Kristiyano. Pag alam na alam mo, sinusunod mo yung gusto ng Panginoon. At kung ano yung mali-mali sa puso mo, tinutumpak mo. Kasi wala pong magtutumpak niyan talaga kung di ikaw. Hindi maitotama yung puso mo, yung buhay mo. Walang pwedeng gumawa niyan. Kahit sigawan ka ng nanay mo, tatay mo, hindi nila maitutumpak yan. Kailangan mag-decide ka on your own. Ayoko na nito, ito gusto ko. At sabihin ko sa inyo, huwag kayong matatakot. Kahit mahirap, sobrang hirap ang pagiging pagdedesisyon ninyo. Ano man itong change na ito? Ang change, mahirap sa umpisa. Pero once na sinunod mo yan change na yan, nag-decide ka para sa isang desisyon na lalapit ka sa Panginoon, diretso na yung lakad mo sa Lord, kahit gaano kahirap yan. Kahit mawalan ka pa ng kahit ano. Once na mag-decide ka, Lord, ito na po talaga, susunod na ako sa iyo no matter what. Alam niyo, mangyayari. Unang mararamdaman ninyo, iiyak kayo sa katuwaan. Enjoy na hindi may explain. And then sasabihin ko po sa inyo, pag nag-decide po kayo na sumunod sa Panginoon, aakayin niya kayo. Yung kala nyo walang tao, hindi ko kaya mabuhay, wala akong makakatulong, sino ngayon ang gagabay, o ano. Sabihin ko sa inyo, ang laki-laki ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, hindi kapangyarihan ng tao. Meaning, kahit ano, kayang gawin ng Holy Spirit. Kaya tinatanggal ng Panginoon yung ibang tao yung mga inaasahan natin. O, tanggalin muna yan. You know why? Gusto ng Panginoon, once and for all, sasabihin ng Lord, sa akin ka tumingin. Yung iba naman, habol ng habol sa tao. Diba? Wala na yung tao. This na sabi ng Lord, pinangyari ko yan kasi gusto ko ako makita mo. Sa akin ka tumingin, sa akin ka sumunod, mas mainam pa ibibigay ko sa iyo. Ako niyo po. Ganun lang yon. Tandaan nyo, in everything na nangyayari dito sa mundong ito, ano man ang nangyayari, napahintulutan po ng Panginoon yun para sa magandang purpose niya. Huwag kayong manatili sa ayaw ng Panginoon. Hindi mag-change ang life ninyo. Magkakabulbul kayo kahit umattend kayo ng church. Then later on, sinisisi yung church. Bakit walang pagbabago yung buhay ko?
nakikiisa naman ako, hindi. Baguhin mo yung talagang buhay mo outside the church. Nanakuha niyo po? I don't know, bigla ako nilid ng Panginoon dito. But I believe maraming dapat magdesisyon dito sa inyo, kaya pinapasadahan ng Panginoon yon, making decisions. Kasi kung wala pa kayo nakikita yung change, gusto na ng Panginoon, mag-umpisa ng work sa life ninyo. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, anak, andito ako. Pagagandahin ko palalo ang buhay nyo. No? Maniwala po kayo. Nag-umpisa yung change sa life ko nung nag-decide po ako. Nag-decide ako, willing kong iwanan ang lahat sa buhay ko. Once na marinig ko yung salita ng Panginoon, direct sa akin nangungusap. Kasi ganun yun eh. Alam niyo po, pag nangusap na sa inyo, Holy Spirit, mararamdaman mo yun. Mararamdaman mo yun. Even right now, I know, kinakausap ang marami sa inyo ngayon. Ngayon, wag na kayong mag-delay. Okay? Alam niyo yung sitwasyon ninyo. Marami kayong pagdidesisyonan sa buhay ninyo. Okay? Pag nag-decide kayo, no turning back. Ibig sabihin, diretso na kayo sa Lord. Bubunuin niyo talaga yan. Hanggat may pagkakataon pa po. Oh, look at this. Tingnan niyo kung paano. Tingnan niyo po to. Kaya ko ito pinapatuto. Sample po yan na meron ako mga sinunod sa Panginoon. Now, ang sabi niya lang, go and bear fruit eh. And yung fruit mo magre-remain. Nagre-remain naman po yung gawain, right? Magbubunga pa tayo. So sabi ng Lord, then ask. Sige, ask ka. Ask the Father in my name, sabi ni Jesus. And then sabi niya, you will receive and I will give you. So ito po. Nung mga lumipas pong taon, na dumadaan po ng matinding pagsubok ang church na ito, walang kamalay-malay ang tao. Gibang-giba yung puso ko. Giba, as in, durog-durog. Durog-durog. Hindi ko alam paano itong ministry na ito tatagal. Okay, mga sasakyan ko, even kila Sister Jem, binenta po namin. And then sabi ko lang, time will come. Mapupuno ng sasakyan yan. Pipila mga sasakyan dito sa garahe natin. Sino nakarinig dito? Okay, at least may mga witnesses pa tayo dito. Minimension ko yun pag may mga pagkakataon. Alam niyo po, bago mag-end ang taon na ito, nagkatotoo po ito. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, like this year, okay, nadagdagan ulit tayo ng isa pang brand new van. Brand new po iyan. No? Praise God. O di ngayon, hindi na kayo nahihirapan sumakay, mga volunteers, no? Tama, ang saya, no? Hindi, walang biro. Ako talaga nasasayahan for you. Kasi may mga huli kayong outreaches, itong mga huli natin na napakarami kasi, no? Alam mo, pag bigla ko naalala, ay, hindi na sila siksikan talaga. Ngayon. Hindi na siksikan. Hindi lang yon. Ang lamig, di ba? Kasi yung aircon niya, okay, para magpuri kayo sa Panginoon. Aircon niya, hindi lang yun nandun sa may likuran ng driver. Ang aircon niya, pahabang ganon para hindi mainitan yung mga volunteers natin. Hindi volunteers. Para hindi mainitan yung JFM team natin. Di ba? Praise God. So, alam niyo po ba yung wala kang pambilin sa sasakyan? Pero, isang salita mo lang na, Lord, gusto ko talaga, pagdating ng December, ika-5th anniversary ng JFM, meron kaming bagong sasakyan. Ganun lang. Nyo? Paano nangyari? Natuklasan ko po na kapag sinusunod natin ang Panginoon, umpisan ka sa maliliit, huwag ka magsisinungaling, bigay mo yung tithe, kahit gaano kaliit, kahit 10 piso lang yan. Tapos mahalin mo yung church, mahalin mo yung mga brethren, i-share mo yung word, kahit 2 lang ang tinapay mo, mag-share mo yung isa, begin to plant, begin to give, kasi doon ka aani, doon may babalik sa iyo, wag mong kamkamin lahat. Pag natutunan mo palang hindi
ang dream mo, hindi lang yung pangsarili, kung hindi, yung wino-work mong dream, mas malaki para dun sa kingdom. Alam niyo, natuklasan ko, ang dami-dami nating regalo sa Lord, nandyan na sa future natin. Nandyan na. Diba? Ito, malay ko ba nandyan na yan? Diba? Hindi lang naman po ito ang na-receive ng ministry. Napakarami. Napakarami po. Hindi namin madedetalye ang lahat. Kung papaano, every time po na walang pambayad ng kuryente, walang pambayad sa radio, sa television before, biglang may dadating. Diba, Sister Jem? Nandyan na pala yung mga tao. Hingi ka lang. Hingi ka lang sa Lord. And yung mga tao, para sabihin ko sa inyo, hindi magtitiwala ang mga tao ng ganyang kalalaking bagay kung hindi ka na matyagaan, nakatiwala ka sa umpisa pa lang. Nakuha niyo po. Kaya maingat ang lahat ng pakikipag-deal sa tao. Wala silang makikita na pagwawaldas na pinapa-steward sa'yo. Paano mo kinakausap yung mga tao? Nakuha niya po. So malaking bagay po yan. This year, mayroon tayong warehouse na bago. Mayroon pa tayong bagong sasakyan. Again, napakalaking bagay po. This year, meron na po tayong warehouse at meron tayong bagong sasakyan. Meron muli. Grabe ang Lord. And there was a time na tinititigan ko po yung picture niyan. And then sabi ko sa Panginoon, how I wish, Lord, na hindi lang po malakpak ang mga tao sa patotoo. Ayoko ng palakpak lang. Ang gusto ko po, pagmithiin din nila, i-desire din nila na sundin ang iyong salita. Sapagkat alam ko, makakakita rin sila ng maraming supernatural provision sa kanilang buhay. Pero kailangan sumunod po tayo. Kasi pag hindi po tayo talaga sumusunod, ang grasya ng Lord, maandar pa rin naman sa buhay natin. Pakakainin pa rin tayo, bibigyan pa rin tayo ng lakas. Napakabait ng Panginoon. Pero sasabihin ko po sa inyo, iba yung sumusunod sa patakaran ng Panginoon kaysa sa sariling patakaran. Kasi yung sariling patakaran natin sa buhay natin, maikli lamang po yan. Ang dulo po niyan ay kawalan din. Ang mahirap, pag matanda na tayo, doon natin marirealize na yung naririnig natin nung bata pa tayo, tama pala, pero hindi tayo sumunod. Okay? So, again, nagpapatotoo po ako sapagkat gusto ko kayong kumbinsihin na makapangyarihan ng Panginoon ang salita niya. So this year, nadagdagan ulit tayo ng isa pang brand new van. Now, ano po ang amazing dito sa nilalabas ng bibig ko? Bakit ko paulit-ulit na sinasabi ito? Bakit sobra akong namamangha sa ginawa ng Panginoon? Alam niyo po kung bakit. Nung sinasabi ko po ang mga ito, wala po tayong kakayanan bumili nito. Dinedeclare ko lang ito by faith dahil sigurado ako na yung ginagawa natin dito ay nakaayon. Take note, nakaayon sa gusto ng Panginoon. Pag sigurado ka na gusto ng Panginoon ang ginagawa mo sa buhay mo, pwede kang mag-declare. Boldly i-declare mo. Why? Kasi alam mo yung ginagawa mo gusto ng Panginoon. Kaya ako bold. Ako niyo po. And then, I realized, itong church na ito, sa simula pa lamang hanggang ngayon, ang pinaka-foundation niya ay hindi pera. Hindi talino ng tao. No.
hindi dami ng tao, natutuwa po ako na ang pinakapundasyon ng church na ito, simula't simula hanggang ngayon, ay ang faith namin, kaming mga leaders in the Lord Jesus Christ. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.